Dahan-dahang hinaplos ni Lito ang buhok ng kanyang anak. 10 taon. 10 taon na rin pala mula nang manalo siya sa sugal. Mula nang iwan niya ang lahat ng anino ng nakaraan para itayo ito. Ang bahay na ito, ang negosyong ito, ang buhay na ito. Isang buhay na maayos at marangal para kay Ana. Lahat ng ito, para sa iyo anak, bulong niya sa sarili. Nakatulog na si Ana, mahimbing ang paghinga. Ngunit sa katahimikan ng kwarto, may isang maliit na tinig na bumasag dito. Papa, napangiti si Lito. Gising ka pa pala, munting prinsesa ko. Bakit amoy bulaklak sa labas? Napakunot ang noo ni Lito. Bulaklak? Imposible. Isang pader lang ang pagitan ng bahay niya at ng katayan. Matapataman. Ang malaki at modernong katayan na siyang bumuhay sa kanilang pamilya at sa buong barangay. Ang hangin dito ay dapat may amoy lang ng dugo at bakal at ng perang pinagbentahan. Hindi bulaklak. Baka sa kapitbahay lang yun, anak, sagot niya. Inaayos ang kumot ni Ana. Umiling ang bata. Ang mga mata ay nakapikit pa rin. Akala ko ba bawal? Sabi mo, Papa, ayaw mo ng ibang amoy malapit sa karne. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa batok ni Lito. Tama si Ana. Mahigpit niyang ipinagbawal ang anumang pabango o malakas na amoy malapit sa negosyo. Tumayo siya. Sige na, tulog ka na ulit. Titingnan lang ni Papa. Lumabas siya ng kwarto at isinara ang pinto ng walang tunog. Sa pasilyo ang amoy ay ang pamilyar na amoy ng kanilang bahay. Sinangag mula sa hapunan, kape, sahig na pinunasan ng sabon. Pero habang papalapit siya sa bakal na pintuan sa likod na nagdudugtong sa katayan, unti-unting sumisingaw ang kakaibang halimuyak. Malakas, matamis, nakakahilo, amoy kalachuchi. Hinawakan niya ang seradura. Baka may nagtapon lang ng basura sa labas. O baka may nag-aalay sa kung sinong santo. Pero sa ganitong oras ng gabi, binuksan niya ang pinto. Biglang nawala ang amoy. Ang sumalubong sa kanya ay ang karaniwang lamig at ang pamilyar na amoy ng bakal at dugo na bahagyang pinipigilan ng chlorine. Tiningnan niya ang malinis at nakaayos na sahig na semento, ang mga kawit na nakasabit sa itaas na tila mga kalansay na walang laman, ang mga lamesang bakal na bagong kuskos, tahimik, walang tao. Isinara niyang muli ang pinto, napailing, guni-guni lang siguro, pagod lang sa maghapong trabaho. Nagsimula na siyang maglakad pabalik sa sala nang marinig niya ito. Isang tunog. Mula sa loob ng katayan na kadarating lang niya. Kaskas, kaskas, kaskas. Natigilan si Lito. Kilalang kilala niya ang tunog na iyon. Ang tunog ng kutsilyo na hinahasa sa bakal. Ritual niya iyon tuwing umaga bago magsimula ang trabaho. Kaskas, 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 tuloy-tuloy. Ritualistiko, hindi tunog ng taong nagmamadali. Tunog ito ng trabahong walang katapusan. Mabilis siyang bumalik sa pintuan at sinubukang pihitin ang seradura. Nakalak, kinapa niya ang padlock sa labas. Nakakandado, imposibleng may tao sa loob. Celso, Mang Celso, andyan ka ba? Sigaw niya. Ang boses ay bahagyang umalingaw-ngaw, walang sagot. Pero ang tunog ay nagpatuloy. Walang pakialam, walang hinto. Kaskas, kaskas, kaskas. Isang panginginig ang nagsimula sa kanyang mga kamay. Tumakbo siya papunta sa maliit niyang opisina sa tabi ng kusina at binuksan ang monitor ng CCTV. 4 na screen ang nagpapakita ng iba't ibang anggulo ng katayan.
Ang sahig na semento, ang mga nakasabit na kawit, ang mga lamesang bakal, ang hasaan ng kutsilyo sa sulok, lahat ay walang laman, walang tao, walang anino, walang gumagalaw, wala siyang nakikita. Pero habang nakatitig siya sa screen na walang buhay, ang tunog ay patuloy na gumagapang mula sa ilalim ng pinto ng opisina, tila nasa loob na ng kanyang bungo. Mas malinaw, mas malapit, patuloy at walang tigil. Kaskas, kaskas, kaskas. Sinubukan ni Lito na isantabi ang lahat. Pagod lang, kulang sa tulog. Ang tunog, baka pusa lang na naglalaro sa yero. Ang amoy, baka dala lang ng hangin. Kailangan niyang maging praktikal. May negosyo siyang kailangang patakbuhin, may anak siyang kailangang buhayin. Maaga pa lang ay bukas na ang tindahan nila. Ang Lito's Best Meats ay hindi lang basta tindahan, ito ang puso ng palengke. Ang ingay ng mga bumibili, ang sigaw ng mga tinderang nag-aalok ng gulay, ang tunog ng mga jeep na dumadaan. Ito ang musika ng umaga ni Lito. Ito ang normal. Dito siya ligtas. Boss, kape! Alok ni Mang Celso, ang kanyang pinagkakatiwalaang kanang kamay sa loob ng halos 10 taon. Ngumiti si Lito at tinanggap ito. Ilang sandali pa, isang babae ang huminto sa harap ng kanilang pwesto. Hindi ito pamilyar na mukha. Matangkad, payat, at ang tindig ay diretso na parang sundalo. Maikli ang buhok at ang mga mata ay matalim tumingin. Tila sinusuri ang bawat hiwa ng karne na nakasabit. Walang emosyon sa kanyang mukha. Naghahanap daw kayo ng magkakatay, sabi ng babae. Hindi iyon tanong, kundi isang pahayag. Tiningnan siya ni Lito mula ulo hanggang paa. Ang mga braso nito ay may mga guhit ng maninipis na peklat. At ang mga palad na nakapatong sa counter ay magaspang at kulay lupa. Anong pangalan mo? Selena. May kung anong hindi mapakali sa loob ni Lito, pero kulang talaga siya sa tao. Marunong ka ba sa kutsilyo? Hindi sumagot si Selena. Sa halip, itinuro niya ang pinakamalaking T-bone na nakadisplay. Sa isang mabilis na kilos, kinuha niya ang pinakamabigat na kutsilyo mula sa lalagyan, itinaas ito at ibinagsak. Isang bagsak lang, malinis, walang sapal. Perpekto ang hiwa sa buto. Pati si Lito ay napahanga. Kahit si Mang Celso ay napatango-tango. Sige, sabi ni Lito, kahit may bumubulong sa isip niya na huwag. Mag-umpisa ka na ngayon. Napansin niyang lumapit si Mang Celso kawama. Kasay siya kay Selena. Hindi ito nagsalita. Pero ang bahagyang yuko nito ay tila nagpapakita ng respeto na hindi nararapat para sa isang bagong empleyado. Kakaiba. Buong araw, pinanood ni Lito si Selena. Gumalaw ito na parang makina. Walang salita, walang ngiti. Ang tunog lang ng kanyang kutsilyo sa sangkalan ang maririnig. Dahan-dahan at tiyak. Malamig. Nang maggagabi na at pauwi na ang mga tao, bumalik si Lito sa kanyang opisina. Hindi pa rin maalis sa isip niya ang nangyari kagabi. Binuksan niyang muli ang CCTV. Nirewind niya ito sa eksaktong oras. Pinindot niya ang play. Normal ang lahat. Ang katayan ay tahimik at walang laman. Hanggang sa tumapat ang oras sa 3:16 a.m. Biglang nagkaroon ng static ang screen. Parang sirang telebisyon. Ilang segundo lang. Pagkatapos, bumalik sa normal ang lahat. Ngunit nang tumapat ang oras sa 3:17 a.m.,
May napansin si Lito. Ang anino niya. Kanina pa siya nakatayo doon sa footage bago pa siya pumasok sa opisina. Pero sa eksaktong segundo ng 3:17, sa sulok ng screen, may isang piraso ng dilim na tila humiwalay sa sarili niyang anino. Isang manipis na hibla ng itim na gumalaw ng mag-isa bago muling sumanib sa aninong nasa sahig. Hindi ito multo. Hindi ito tao. Ito ay isang bagay na mali. Isang bagay na hindi dapat nangyayari. Napatayo siya, ang puso niya ay kumakabog. Inulit niya ang video. Rewind, play, static. 3:17 a.m. Ang anino. Hindi ito guni-guni. Nakita niya. Malinaw. Isang pamilyar na tinig ang pumutol sa kanyang pagkatulala. Papa! Napalingon si Lito. Si Ana, tumatakbo papalapit sa kanya mula sa pinto ng bahay. Ang mukha ay masaya matapos ang isang araw sa eskwela. Agad niyang niyakap ang anak, mahigpit, na parang sa pagyakap na iyon ay maitatago niya ito mula sa lahat ng dilim sa mundo. Ang init ng katawan ni Ana ang tanging bagay na totoo sa sandaling iyon. "Kamusta ang araw mo, prinsesa?" tanong niya. Pilit na pinapasigla ang boses. Ngumiti si Ana, ngunit biglang napalitan ng pagtataka ang ngiti sa kanyang mukha. Tumingin siya sa likuran ni Lito, sa direksyon ng tindahan kung saan nagliligpit na si Selena ng kanyang mga gamit. Hinigpitan ni Ana ang yakap sa binti ng kanyang ama. Ibinaba ni Lito ang kanyang tingin. Nakaturo ang maliit na daliri ni Ana. At sa isang boses na halos pabulong, narinig ni Lito ang mga salitang nagpatindig sa lahat ng balahibo sa kanyang katawan. "Papa, yung bagong ate, ang lamig ng kamay niya. Parang yelo, walang saysay." Paulit-ulit na sinasabi ni Lito sa kanyang sarili. Ang anino sa CCTV ay baka depekto lang ng kamera. Ang kamay ni Selena ay baka natural lang na malamig. Pero ang takot sa mga mata ni Ana, iyon ang hindi niya kayang ipaliwanag. Iyon ang totoong totoo. 2 gabi na siyang hindi makatulog ng maayos. Ang bawat kaluskos ay tila yabag. Ang bawat pagaspas ng hangin ay tila bulong. Ang lohika at pagiging praktikal. Ang mga sandata niya sa buhay ay unti-unti siyang iniiwan. Sa gitna ng kanyang pagkabalisa, isang pangalan ang pumasok sa kanyang isip. Isang pangalan na kinukutya ng buong barangay, boy. Aling Salve. Ang matandang manghuhula na nakatira sa dulo ng pinakamadilim na eskinita. Isang baliw, sabi ng karamihan, nananahimik lang sa kanyang maliit na bahay na amoy kandila at mga pinatuyong dahon. Siya ang huling taong lalapitan ng isang negosyanteng tulad ni Lito. Pero ngayon, wala na siyang ibang mapuntahan. Kinatok niya ang pinto na gawa sa manipis na kahoy. Dahan-dahan itong bumukas at isang matang kulubot ang sumilip. "Mang Lito, naparito ka," sabi ni Aling Salve. Ang boses ay mahina at tila tuyo. Pumasok si Lito sa isang silid na masikip at halos walang ilaw. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng sinusunog na damo at alkampor. Nakakahilo. Ang mga dingding ay puno ng mga nakasabit na anting-anting at mga rosaryong gawa sa kahoy. Sa isang sulok may isang maliit na altar. At sa ibabaw nito, sa tabi ng imahe ng Stone Niño, ay isang kupas na litrato. Ang asawa niya, si Elena. Automatikong napakurustin si Lito. Isang kilos na matagal na niyang hindi ginagawa. "Umupo ka," sabi ni Aling Salve. "Di ko dito abe."
nakaturo sa isang maliit na bangko. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Lito. Ikinuwento niya ang lahat. Ang amoy, ang tunog ng hasaan, ang anino sa CCTV, ang sinabi ni Ana. Tahimik lang na nakinig si Aling Salve. Kumuha siya ng isang maliit na mangkok na may tubig at nagsimulang maghulog ng mga butil na kahoy dito. Ang mga daliri niya ay nanginginig. Yang tanging maririnig ay ang mahinang lagitik ng mga butil habang bumabagsak sa tubig. Nang matapos, hindi siya tumingin sa mangkok. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Lito. Hindi ka naniniwala sa mga ganito, Lito. Pero kailangan ko ng sagot, desperadong sabi ni Lito. Sabihin niyo sa akin kung anong nangyayari. Hindi sumagot si Aling Salve. Sa halip, nagsalita siya sa paraang tila isang tula. Isang kasabihan na paulit-ulit na niyang binibigkas sa loob ng maraming taon. Ang utang ay utang, bulong niya. Kahit sa lupa o sa demonyo'y babayaran. Utang? Anong utang? Wala akong utang kahit kanino. Giit ni Lito. Ipinagpatuloy ng matanda ang kanyang pagsasalita. Hindi pinapansin ang pagtutol ni Lito. Mag-ingat ka sa resibong hindi nababasa, anak. At higit sa lahat, mag-ingat ka sa pangalang hindi dapat tawagin. Napailing si Lito. Ito na nga ba ang sinasabi niya? Sayang lang ang oras. Tumayo siya, ang pagkadismaya ay malinaw sa kanyang muka. Salamat na lang po, Aling Salve. Mga kasabihan lang pala ang makukuha ko rito. Paalis na sana siya nang magsalita muli ang matanda. Mas malakas, mas malinaw. Ang anino na sumusunod sa iyo ay hindi anino ng patay. Ito'y anino ng isang kontrata. Hindi na lumingon si Lito. Mabilis siyang lumabas. Pabalik sa pamilyar na ingay ng barangay. Pilit na binubura sa isip ang mga salita ng matanda. Kontrata, resibo, uwang, kalokohan. Nakarating siya sa tapat ng kanyang bahay. Tahimik, payapa. Gumaan ang kanyang pakiramdam. Guni-guni lang talaga. Gawa-gawa ng pagod at takot. Habang kinukuha niya ang susi mula sa kanyang bulsa, bigla siyang nakaramdam ng isang bagay. Isang malamig na hininga sa kanyang batok. Napakatindi ng lamig na para bang isang piraso ng yelo ang idinikit sa kanyang balat. Mabilis siyang lumingon. Walang tao sa likuran niya. Tanging ang madilim na kalye at ang ilaw mula sa poste. Bumuntong hininga siya. Nanginginig, kailangan na niyang magpahinga. Pumasok siya sa loob at isinara ang pinto. Habang naglalakad sa pasilyo, napadaan siya sa isang salamin na nakasabit sa dingding. At sa isang iglap, halos huminto ang kanyang puso. Sa salamin, nakita niya ang kanyang refleksyon. At sa likuran nito, sa likuran niya, nakatayo ang isang mataas at payat na anyo. Ang dilim nito ay mas matindi pa kaysa sa dilim ng gabi. Napapikit siya ng mabilis at pagdilat niya, wala na. Siya na lang ulit mag-isa ang nasa salamin, pero ang alaala ng malamig na hininga, iyon ay nanatili. Isang sigaw, isang matinis na sigaw ang gumising kay Lito mula sa mababaw niyang pagkakatulog. Halos madapa siya sa pagmamadaling bumangon mula sa sofa. Ang puso niya ay tila umakyat sa kanyang lalamunan. Ana! Sinugod niya ang kwarto ng anak. Pinihit niya ang switch ng ilaw. Sa gitna ng kama, nakaupo si Ana. Ang mga mata niya ay dilat na dilat. Ang mukha ay basang-basa ng luha at pawis. Nanginginig ang buong katawan niya. Ang maliit niyang braso ay nakaturo sa isang madilim na sulok ng silid. Papa,
Humihikbi niyang sabi, "Papa, yung anino, may kausap si Kuya Celso doon." Mabilis na nilibot ni Lito ang kanyang paningin. Ang sulok ay walang laman. Walang anino maliban sa anino ng aparador. Walang Mang Celso. Walang kahit ano. "Shh! Anak, nandito na si Papa," sabi niya. Umupo sa tabi ni Ana at niyakap ito ng mahigpit. "Masamang panaginip lang yon. Panaginip lang," umiling-iling si Ana. Ang mukha ay nakasubsob sa dibdib ni Lito. "Hindi po, Papa. Totoo, nandoon sila. Nag-uusap sila." Hindi ko maintindihan, pero narinig ko. Kinarga ni Lito si Ana at nagsimulang ihele ito tulad ng ginagawa niya noong sanggol pa lang ang bata. Sinimulan niyang kantahin ang isang lumang oyayi na itinuro sa kanya ng kanyang ina. Isang kantang halos kinalimutan na niya. Nanginginig ang kanyang boses. At hindi niya alam kung para kay Ana ba o para sa sarili niya ang kantang iyon. Dahan-dahan, kumalma ang paghinga ni Ana. Ang mga hikbi ay naging mahinang pagsinok na lang. Ang pagyanig ng kanyang katawan ay unti-unting humupa. Naramdaman ni Lito ang pagbigat ng katawan ng bata. Isang senyales na bumabalik na ito sa pagtulog. Gumaan ng bahagya ang kanyang dibdib. Isang masamang panaginip. Isang napakatinding panaginip lang. Maingat niya itong inihiga pabalik sa kama at kinumutan ito. Huminga siya ng malalim, pinipilit pakalmahin ang sarili. Panaginip lang. Isang masamang panaginip. Tatalikod na sana siya para patayin ang ilaw nang muling magsalita si Ana. Ang boses niya ay mahina, inaantok, pero malinaw. Sabi niya, "Papa." Huminto siya sandali. Ay na masamasandanday na tila nakikinig sa isang bagay ng tema sa kupabamdim na tanging siya lang ang nakakarinig. Malapit na daw yung ika-40 araw. Isang salita, 40. Ang mga salita ni Ana ay tumama sa kanya na parang malakas na sampal. Ang mga alaala ng mga nagdaang araw, ang amoy, ang tunog, ang babala ni Aling Salve, lahat ay bumalik ng sabay-sabay. Nakatitig lang siya sa kanyang anak, hindi makagalaw. Si Ana, na halos tulog na, ay bumulong ng huling mga salita bago tuluyang pumikit. Sisingilin ka na daw niya. Hindi na humihinga si Lito. Ang lahat ng init sa kanyang katawan ay tila sinipsip palabas. Ang mga salita ng kanyang anak na sinabi sa pagitan ng pagtulog at paggising ay tumusok sa kanyang puso na parang isang malamig na piraso ng yelo. Hindi iyon galing kay Ana. Ang mensahe ay galing sa anino sa sulok. Ika-40 araw. Sisingilin ka na daw niya. Ang mga salita ay umuugong sa isip ni Lito na parang sirang plaka. Hindi siya pumasok sa tindahan kinaumagahan, hindi niya kayang harapin si Selena. O si Mang Celso. O ang mga anino na baka nag-aabang lang sa mga sulok. Ika-40 araw. Bigla siyang may naalala. Isang kalendaryo sa pader ng opisina niya. May bilog na pulang marka. Ang ika-40 na araw ng pagkamatay ni Mang Berto. Ang dati niyang magkakatay na namatay sa isang biglaang sakit sa dugo 2 buwan na ang nakalipas. Ang petsa ay sa susunod na linggo. May deadline, may takdang oras. Ang mga salita ni Aling Salve ay bumalik sa kanya. Utang, resibo, kontrata ay hindi na ito kalokohan. Ito na ang tanging landas na maaari niyang tahakin. Pumunta siya sa likod ng bahay, sa bodega. Isang maliit na kwarto na amoy alikabok at amag. Puno ng mga bagay na gusto na niyang kalimutan. Mga kahon ng lumang damit, sirang gamit,
at mga alaala mula sa buhay niya bago dumating si Ana. Ang buhay niya bilang isang sugar roll. Nagsimula siyang maghalungkat. Ang alikabok ay lumilipad sa hangin, sumasayaw sa iisang guhit ng liwanag mula sa maruming bintana. Bawat kahon na binubuksan niya ay isang pagbabalik sa nakaraan. Hanggang sa mahanap niya ang isang maliit na baul na bakal. Kinakalawang na ang mga gilid nito. Nanginginig ang kamay niya habang binubuksan ito. Sa loob, naroon ang lahat. Mga lumang baraha. Isang pares ng mapalad daw na dice. At isang lumang litrato. Kinuha niya ito. Ang sarili niya. 10 taon na mas bata. Payat. Desperado. Ang mga mata ay may anino ng gutom at kawalan ng pag-asa. Ito ang Lito na handang ipusta ang lahat kahit ang kaluluwa para lang manalo. Napapikit siya. Ang layo na ng narating niya. Ang layo na ng tinakbuhan niya mula sa taong iyon. Sa ilalim ng litrato, may isang manipis at itim na notebook. Isang listahan. Ang listahan ng lahat ng kanyang utang at panalo. Ang kanyang lumang buhay, nakasulat sa itim at puti. Binuklat niya ito. Ang mga marupok na papel ay halos madurog sa kanyang mga daliri. Mga pangalan, mga numero, hanggang sa marating niya ang huling pahina. Ang pinakamalaking panalo niya, ang gabing nagpabago sa lahat. Nakasulat doon ang petsa at ang halaga. Isang halagang napakalaki na kaya nang bumili ng bagong buhay. Sa tabi nito, ang kanyang pirma, magulo at mabilis. At sa tabi ng pirma niya, may 2 bagay. Una, isang marka ng hinlalaki na itinatak gamit ang itim na tinta. Napakalinaw. Napaka-perpekto. Walang anumang guhit o fingerprint lines. Isang solidong itim na marka lang. At sa tabi nito, isang kakaibang simbolo. Hindi letra. Hindi numero. Isang guhit na paikot na may 3 tuldok sa gitna. Tila isinulat gamit ang isang bagay na malapot at kulay kalawang. Tila tuyong dugo. Ito na. Ang resibo. Ang kontrata. Ang katibayan ng isang transaksyon na hindi niya matandaan. Tinitigan niya ang simbolo. Pilit inaalala kung sino ang kalaro niya ng gabing iyon. Sino ang nagpautang? Sino ang nagpanalo sa kanya? Pero blanko ang isip niya. Habang nakatitig siya sa pahina, naramdaman niyang lumamig ang hangin sa bodega. Ang katahimikan ay naging mas mabigat. At pagkatapos, isang bulong. Isang bulong na napakalapit, na parabang ang nagsasalita ay nakadikit ang labi sa mismong tainga niya. Isang boses na kalmado, magalang at pamilyar. Ang boses ng isa sa kanyang mga pinakamatapat na suki. Nahanap mo na pala ang ating resibo, Lito. Ang takot ay napalitan ng galit. Hindi na nag-isip si Lito. Hawak ang itim na notebook na tila isang nagbabagang bakal. Mabilis siyang lumabas ng bodega at tinungo ang katayan. Ang boses na iyon, alam niyang narinig na niya. Ngunit ang kailangan niyang harapin ngayon ay ang taong pinagkakatiwalaan niya sa loob ng 10 taon. Ang taong kasama niyang nagtayo ng negosyong ito. Bukas ang pinto ng katayan. Sa loob, abala si Mang Celso sa paglilinis ng isang lamesang bakal. Kinukuskos ito hanggang sa kumintab. "Celso," sabi ni Lito. Ang boses ay mahinahon ngunit may bigat ng bakal. Napalingon si Mang Celso. Ang mukha ay nagliwanag sa isang pamilyar na ngiti. "Boss, akala ko nagpapahinga ka na." Hindi ngumiti pabalik si Lito.
Dahan-dahan siyang lumapit at inilapag ang notebook sa ibabaw ng lamesa. Ang katahimikan ay biglang bumigat. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang pagtulo ng tubig mula sa isang gripo. Itinulak ni Lito ang notebook papunta kay Celso. Ano ito? Tumingin si Mang Celso sa bukas na pahina. Sa simbolo, sa marka ng hinlalaki. Ang ngiti sa kanyang mukha ay hindi nawala. Sa katunayan, lalo pa itong lumawak. Isang nangngiti ng paghanga. Ang resibo, boss. Sabi niya sa isang boses na puno ng paggalang. Kanino ako nagkautang, Celso? Tanong ni Lito. Ang bawat salita ay may diin. Sa halip na sumagot, ginawa ni Mang Celso ang isang bagay na nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Lito. Dahan-dahan, lumuhod siya sa sahig na semento. Ang tunog ng kanyang mga tuhod na tumama sa sahig ay umaling-aungaw sa tahimik na katayan. Itinaas niya ang kanyang tingin kay Lito. At sa mga mata niya, walang takot, walang pagsisisi. Tanging isang nagniningas na pananampalataya. Hindi yun utang, boss, sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa debosyon. Biyaya yun, isang karangalan na mapili ka ng mahal na hari. Mahal na hari? Ang pamilya namin, ang angkan namin, matagal nang naghahanap ng isang tulad mo. Isang taong may kakayahang palaguin ang isang maliit na puhunan. Ikaw ang pinakamatagumpay na proyekto namin, boss. At ngayon, oras na para anihin ang bunga. Habang nagsasalita si Celso, napansin ni Lito ang paggalaw sa mga anino sa paligid. Mula sa likod ng mga nakasabit na karne, mula sa madilim na pasilyo patungo sa freezer, dahan-dahang lumabas ang tatlo pa sa kanyang mga tauhan. Ang mga karaniwang trabahador na kasama niyang nagbibiruan tuwing umaga. Ngunit ngayon, wala ang mga ngiti sa kanilang mukha. Ang mga mata nila, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng katayan, ang mga mata nila ay tila kumikinang sa isang kakaibang liwanag. Anong ibig sabihin nito, Celso? Tanong ni Lito. Umatras ng isang hakbang. Tumayo si Mang Celso. Ang ibig sabihin, boss, ay magiging bahagi ka na namin. Isang karangalan na hindi para sa lahat. Nagsimulang maglakad ang mga tauhan papalapit kay Lito. Ang kanilang mga galaw ay sabay-sabay, na parang mga papet na hinihila ng iisang tali. Nakulong siya, walang labasan, ng ilang pulgada na lang ang layo nila. Swoosh! Isang itim na guhit ang dumaan sa gilid ng mukha ni Lito. Mabilis, malamig, tuwak. Isang matalim na tunog ang pumuno sa hangin. Isang kutsilyong panghiwa ng buto ang bumaon ng malalim sa pader na kahoy sa likuran niya. Nanginginig pa. Natigilan ang lahat. Mula sa madilim na pintuan ng tindahan, humakbang papalabas si Selena. Ang mukha niya ay walang emosyon. Tulad ng dati. Nakatayo siya sa pagitan ni Lito at ng mga tauhan ni Celso. Ang kanyang katawan ay isang pader na hindi kayang gibain. Tumingin siya kay Mang Celso. Ang mga mata niya ay kasing lamig ng yelo. Hindi pa ngayon ang singilan, sabi niya. Ang boses ay kasing talim ng kutsilyong nakabaon sa pader. Wala pa sa oras. Hinila ni Selena si Lito palayo sa liwanag, palayo sa katayan, palayo sa mga matang kumikinang sa dilim. Tumakbo sila. Hindi sa kalsada, kundi sa mga masisikip na eskinita, sa mga madamong lote, hanggang sa marating nila ang pinakatahimik na bahagi ng barangay, sa ilalim ng isang dambuhalang puno ng balete. Ang mga ugat nito ay nakabitin na parang buhok ng isang matandang higante. Ang hangin ay sumisitsit sa mga dahon nito. Ang karaniwang ingay ng mga kuliglig sa gabi
ay biglang tumahimik na tila may isang presensyang mas makapangyarihan ang dumating. "Sino kayo? Ano kayo?" tanong ni Lito. Habol ang kanyang hininga. Tumingin si Selena sa puno, hindi kay Lito. "Harimondon," sabi niya. Ang boses ay kasing lamig ng hangin. Isang angkan, isang pamilya, isang negosyo. Negosyo? "Nag-i-invest kami," paliwanag ni Selena. Sa wakas ay tumingin kay Lito. "Sa mga taong tulad mo noon. Desperado, walang-wala, handa nang ipusta ang lahat. Nagbibigay kami ng puhunan, isang maliit na tulak para sa swerte." Unti-unting nag-sink in ang lahat kay Lito. Ang gabing iyon, ang panalong iyon, hindi yun swerte. Umiling si Selena. "Kontrata yun. At ikaw, Lito, ang pinakamahusay naming puhunan. Pinalago mo ang binigay namin. Nagtayo ka ng imperyo. At ngayon, oras na para kolektahin ang interes." Isang malamig na takot ang gumapang sa buong katawan ni Lito. Mas masahol pa kaysa sa takot na naramdaman niya sa katayan. "Anong gagawin niyo sa akin?" Sa ika-40 gabi, sabi ni Selena, ang bawat salita ay tila isang patak ng lason. Sa eksaktong 3:70 ng madaling araw, darating ang mahal na hari, ang sukli mong si Mang Rico, para gawin kang isa sa amin. At si Ana, ang anak ko. Sa unang pagkakataon, nakita ni Lito ang akuya sa bata ng isang bahid ng emosyon sa mga mata ni Selena. Awa. O baka pagsisisi. Hindi nila papatayin si Ana, bulong niya. Mas masahol pa, aalagaan nila siya palalakihin hanggang sa siya naman ang maging handog para sa susunod na hari. Napaluhod si Lito sa lupa. Ang lakas ay tuluyang nawala sa kanyang mga tuhod. Hindi maaari. Parang awa niyo na. Tumingin siya kay Selena. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Bakit mo ako tinutulungan? Hindi agad sumagot si Selena. May kinuha siya mula sa kanyang bulsa. Isang luma at pamilyar na bagay. Isang maliit na bracelet na gawa sa sinulid. May maliliit na butil na plastic. Isang bracelet na pambata. May utang din ako sa kanila. Sabi niya, ang boses ay halos pabulong na. Isang kasunduan na hindi ko natupad. May kailangan akong protektahan noon pero nabigo ako. Ipinakita niya ang bracelet kay Lito. Kamukha siya ni Ana. Natahimik ang lahat. Ang tanging maririnig lang ay ang pag-iyak ni Lito. Paano natin sila lalabanan? Tanong ni Lito, kumakapit sa huling hibla ng pag-asa. Isinara ni Selena ang kanyang palad. Tinatago ang bracelet. Hindi sila nilalabanan ng lakas. Ang kontrata ay espiritual. Dapat espiritual din ang pagputol dito. Ang hari, meron siyang kahinaan. Ano? Tumingin si Selena ng diretso sa mga mata ni Lito. Ang mga mata niya ay matalim at seryoso. May isang paraan para maputol ang kontrata. Pero kailangan mong isugal ang lahat, pati ang pagkatao mo. Kailangan mong tawagin ang tunay na pangalan niya. Ang tilaok ng mga manok sa di kalayuan ay isang paalala na paubos na ang gabi at ang kanilang oras. Naglakad sila pabalik sa eskinita ni Aling Salve. Ngunit ngayon, ang bawat anino ay tila isang kalaban. Ang bawat kaluskos ay tila isang banta. Wala na ang dating kumpiyansa ni Lito. Ang natitira na lang ay isang amang desperadong iligtas ang kanyang anak. Nang nasa tapat na sila ng pinto bago pa man sila kumatok, dahan-dahan itong bumukas. Nakatayo si Aling Salve sa loob. Isang lampara ang tanging nagbibigay liwanag sa kanyang kulubot na mukha.
Tila inaasahan na niya ang kanilang pagbabalik. Pumasok kayo, bilisan ninyo. Sa pagkakataong ito, walang pag-aalinlangan si Lito. Lumuhod siya sa harap ng matanda, isang bagay na hindi niya kailanman inakalang gagawin niya. Tulungan niyo po ako, sabi niya. Ang boses ay basag at nauutal. Aling Salve, parang awa niyo na, ang anak ko. Ikinuwento niya ang lahat ng sinabi ni Selena. Tahimik lang na nakinig ang matanda. Hindi siya nagulat. Hindi siya natakot. Tila isang kwento lang ito na narinig na niya noon pa. Hindi ko alam ang pangalan, sabi ni Aling Salve nang matapos si Lito. Isang pangalan iyon na isinumpa upang makalimutan. Pero tumayo siya at kinuha ang isang maliit na kahon na yari sa maitim na kamagong. Inilapag niya ito sa maliit na mesa. Mabigat ang tunog nito. Hindi ko man alam ang pangalan. Alam ko kung paano maghanap. Binuksan niya ang kahon. Sa loob, may 3 bagay na nakaipay bagay na nakapatong sa pulang tela. Ang una ay isang pirasong pilak, isang lumang pera mula pa sa panahon ng Kastila. Gasgas na at may butas sa gitna. Ang pangalawa ay isang maliit na dakok ng tuyong lupa. Lupa mula sa pinakamatandang puntod sa sementeryo, paliwanag ng matanda. At ang pangatlo ay isang maliit at nakarolyong piraso ng balat ng hayop, tinalian ng pulang sinulid. Wala sa akin ang sagot, Lito, sabi ni Aling Salve, habang maingat na inilalagay ang mga gamit sa kamay ni Lito. Nasa sa iyo. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Lito. Ang mga mata niya ay biglang naging napakalinaw at matalim. Ang pangalan niya ay nakatago sa pinagmulan ng iyong kayamanan. Pinagmulan ng kayamanan. Ang sugalan, ang pera, ang katayan, napakaraming posibleng sagot. Naramdaman ni Lito ang isang kamay sa kanyang balikat. Ang kamay ni Aling Salve. Maliit at butuhan, ngunit may bigat at init. Magpakatatag ka, bulong nito. Para sa iyong anak, tumango si Lito. Ang pasasalamat ay hindi niya kayang isatinig. Isinara niya ang kanyang palad. Mahigpit na hawak ang mga bagay na ibinigay sa kanya. Kailangan na naming umalis, sabi ni Selena, na kanina pa tahimik na nagmamasid sa isang sulok. Tumango si Aling Salve. Sinamahan niya sila hanggang sa pinto. Mag-iingat kayo. Ang umaga ay hindi laging nagdadala ng liwanag. Minsan, mas malinaw lang nitong ipinapakita ang mga aninong nag-aabang. Huminga ng malalim si Lito at humakbang palabas ng pinto, pabalik sa makipot na eskinita. Isang manipis na ulap ng hamog ang sumalubong sa kanila. Nilalamon ang liwanag ng papalapit na umaga. At sa dulo ng eskinita, sa ilalim ng isang nag-iisang poste ng ilaw na aandap-andap, nakatayo sila. Si Mang Celso at 2 pa sa kanyang mga tauhan. Hindi sila gumagalaw. Hindi sila sumisigaw. Nakatayo lang sila doon, mga itim na silweta sa gitna ng hamog, tahimik na nagmamasid. Nagsimula na ang pangangaso. Ang buong araw ay isang mahabang laro ng taguan. Ang liwanag ng araw ay hindi nagbigay ng kaligtasan. Sa halip, ginawa lang nitong mas malinaw ang mga anino. Bawat taong dumadaan ay tila isang espiya. Bawat sasakyang humihinto ay tila isang banta. Nagtago sila sa isang lumang, abandonadong water station sa kabilang dulo ng barangay. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng kalawang at nanuyong putik. Dito, Diyos, sa gitna ng katahimikan, inilatag nila ang kanilang plano. Kailangan nating bumalik sa katayan, sabi ni Selena.
Ang boses ay mahinahon at tiyak. Doon nilagdaan ang kontrata. Doon lang din ito pwedeng putulin. Pero nag-aabang sila roon, sagot ni Lito. Mag-aabang sila sa gabi, sa oras ng singilan, sabi ni Selena. Kailangan nating makapasok bago pa man sila magtipon. Inilabas ni Selena ang isang maliit na bayong. Sa loob may isang supot ng magaspang na asin at isang bote ng agwa bendita na kinuha niya mula sa simbahan kaninang madaling araw pa. Ito ang magiging pader natin. Isang bilog. Sa loob ng bilog, hindi sila basta-bastang makakapasok. Pero, Lito, tumingin siya kay Lito. Depensa lang ito, hindi ito sandata. Ang tanging sandata mo ay ang pangalan. Habang nagpapaliwanag si Selena, inilabas naman ni Lito ang mga bagay na galing kay Aling Salve. Inilatag niya ito sa maruming semento, ang lumang baryang pilak, ang dakok ng lupa, at ang nakarolyong balat ng hayop. Maingat niya itong binuksan. Nakasulat dito, sa kupas na tinta, ay mga salita sa Latin. Hindi niya maintindihan ang lahat. Pero isang parirala ang paulit-ulit na nakasulat. Mercator Animarum. Ang pangalan niya ay nakatago sa pinagmulan ng iyong kayamanan. Bulong ni Lito sa sarili. Inuulit ang sinabi ng matanda. Pinagmasdan niya ang mga bagay sa sahig. Ang baryang pilak. Ginagamit sa bentahan, sa kalakalan. Ang kontrata sa notebook, isang transaksyon. Ang salitang paulit-ulit sa balat ng hayop, mercator. Mga ngalakal, merchant, ang lahat ay tumuturo sa iisang bagay, isang negosyo, isang bentahan ng kaluluwa. At habang papalapit siya sa katotohanan, nagsimula ang mga bulong. Lito, isang boses sa kanyang isipan. Ang magalang at kalmadong boses ni Mang Rico. Pagod ka na. Nahihirapan. Sumuko ka na lang. Isang karangalan ang maging bahagi namin. Magiging mas mayaman ka pa. Napahawak si Lito sa kanyang ulo. Hindi. Gawin mo ito para kay Ana. Isipin mo ang buhay na maibibigay mo sa kanya. Isang buhay na walang hanggan. Tumigil ka. Sigaw niya sa hangin. Napatingin sa kanya si Selena. Nagsisimula na siya. Huwag kang makinig. Ngunit ang pinakamahirap na bagay na kailangan gawin ni Lito sa buong araw na iyon ay hindi ang labanan ang mga bulong. Ito ay ang kuhanin ang kanyang telepono. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang nagda-dial siya. Hello, Aling Nena. Pilit niyang pinapakalma ang kanyang boses. Pwede po bang makitulog muna dyan si Ana ngayong gabi? May sira kasi ang kuryente namin dito. Inaayos pa. Isang kasinungalingan. Isang mapait na kasinungalingan para ilayo ang kanyang anak sa kapahamakan. Oo naman, Lito. Walang problema. Mahal na mahal namin si Ana dito. Salamat po. Maraming salamat. Ibinaba niya ang telepono. Panandali ang gumaan ang kanyang pakiramdam. Ligtas si Ana. Iyon lang ang mahalaga. Dumating ang gabi. Dumating ang dilim. Dumating ang hating gabi. Ang ika-4 na pong gabi ay nagsimula na. Habang naghahanda silang umalis mula sa kanilang pinagtataguan, biglang umiing, biglang umilaw ang screen ng telepono ni Lito. Isang tunog ng mensahe ang bumasag sa katahimikan. Mula kay Aling Nena. Binuksan niya ito. Ang mga salita sa screen ay tila lumulundag at sumasaksak sa kanyang mga mata. Lito, kararating lang ni Mang Rico. Sabi niya, susunduin daw niya si Ana para sa'yo. Nakarating sila. Sa kung anong paraan,
Sa gitna ng takot at pagmamadali, nagawa nilang makapasok sa katayan ng hindi nakikita. Ngayon, nakatayo sila sa gitna ng malamig na sahig na semento, sa loob ng isang bilog na gawa sa asin, isang puting pader na gawa sa pananampalataya at takot. Sa labas ng bilog, ang buong katayan ay nababalot sa isang katahimikang hindi natural, isang katahimikang sumisigaw. Wala ang karaniwang tunog ng mga refrigerator, wala ang pagtulo ng gripo. Tila ang buong mundo ay huminto sa paghinga, nag-aabang, ang bawat segundo ay tila isang oras. Ang bawat pagtibok ng puso ni Lito ay isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Nasa kanila na si Ana. Nasa kamay na nila ang kanyang anak. Tumingin siya kay Selena. Ang mga mata ay puno ng isang uri ng pagsuko na hindi pa niya naramdaman kailanman. Kung hindi ako makalabas dito, nagsimula siya. Ang boses ay garalgal. Sabihin mo kay Ana na. Pinutol siya ni Selena. Ang mga mata nito sa unang pagkakataon ay may apoy. Ikaw ang magsasabi sa kanya. Hindi iyon isang pangako. Isa iyong utos. Tumango si Lito. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Kailangan niyang mag-focus. Hindi sa takot. Hindi sa mga bulong na nagsisimula na namang gumapang sa kanyang isipan. Kailangan niyang mag-focus sa mga piraso ng puzzle. Ang kontrata, ang bentahan, ang kayamanan. Hinawakan niya ng mahigpit ang isang bagay na dala niya. Ang pinakamatanda at pinakapaborito niyang kutsilyo. Ang unang kutsilyong binili niya gamit ang perang napanalunan niya. Naramdaman niya ang pamilyar na bigat nito sa kanyang kamay, ang lamig ng bakal. Hindi na ito isang kasangkapan sa trabaho. Simbolo na ito ngayon. Ang simbolo ng kanyang kasalanan. Ang simbolo ng kanyang utang. Ang pinagmulan ng kanyang kayamanan. Tik! Tang! Tik! Tang! Ang tunog ng lumang orasan sa pader ng opisina ay biglang bumalik. Ang tunog nito ay napakalakas sa gitna ng katahimikan. Creak! Ang tunog ng kinakalawang na bisagra. Dahan-dahang bumukas ang malaking pintuan ng katayan. Mula sa dilim sa labas, isang anyo ang humakbang papasok sa liwanag. Nakangiti, magalang, na para bang isa lang siyang ordinaryong suki na bibili ng karne. Si Mang Rico. At sa mga braso niya, mahimbing na natutulog, ay si Ana. Dahan-dahan siyang naglakad papalapit sa bilog na asin. Ang kanyang mga sapatos ay gumagawa ng mahinang tunog sa sahig. Huminto siya sa mismong gilid ng bilog. Maingat niyang inilapag si Ana sa sahig na tila isang babasaging manika. Itinaas niya ang kanyang tingin kay Lito. Ang ngiti ay hindi pa rin nawawala sa kanyang mga labi. Oras na, Lito, sabi niya. Ang boses ay kalmado at puno ng kasabikan. Halikan at bayaran ang iyong pagkakautang. Tumingin si Lito sa orasan sa pader. Ang mga kamay nito ay tila gumagalaw ng napakabagal, tinatamasa ang bawat segundo. 3:15 ng madaling araw, hindi gumamit ng dahas si Mang Rico. Hindi niya kailangan. Ang kanyang sandata ay ang kanyang mga salita, matamis at makamandag na parang pulot-pukyutan na may lason. Tingnan mo ang anak mo, Lito, sabi niya. Ang boses ay tila isang malambing na uyayi. Napakapayapa. Isipin mo ang buhay na maibibigay mo sa kanya. Mga katayan na 10 beses na mas malaki pa rito. Ginto na dumadaloy na parang tubig. Hindi mo na kailangang magbilang ng barya. Habang nagsasalita siya, isang ugong ang nagsimula
mula sa likuran niya. Si Mang Celso at ang iba pa, ang kanilang mga mata ay nakapikit, ang kanilang mga bibig ay bumubuka at sumasara. Bumibigkas ng mga paulit. Ulit na salitang hindi maintindihan ni Lito. Isang dasal, isang awit, isang parangal sa kanilang hari. Lito, ang bulong sa kanyang isipan. Halika na. Isang hakbang lang. Isang hakbang papalapit sa yaman. Napatingin si Lito kay Ana. Ang payapang mukha nito. Ang munting dibdib na tumataas baba sa bawat paghinga. Ginawa niya ang lahat ng ito para sa kanya. Ang lahat ng kasalanan, ang lahat ng sakripisyo para sa kanya. Pagkatapos ay tumingin siya sa kutsilyo sa kanyang kamay. Ang simula ng lahat. Tumingin siya sa lumang baryang pilak na nasa kanyang bulsa. Ang simbolo ng transaksyon, ang pinagmulan ng kayamanan. Hindi ang pera, hindi ang katayan, kundi ang mismong pagbebenta. Ang pagpapalit ng isang piraso ng kaluluwa para sa swerte. Isang butil ng luha ang gumulong mula sa kanyang mata. Hindi luha ng takot, luha ng pagsisisi. At sa luhang iyon, naging malinaw ang lahat. Itinaas niya ang kanyang tingin, diretso sa mga mata ni Mang Rico. Wala na ang takot. Ang natitira na lang ay ang nag-aalab na galit ng isang ama. Hindi mo na ako maloloko. Sigaw niya, ang boses ay umaling-aungaw sa buong katayan, mas malakas pa kaysa sa ugong ng dasal. Itinaas niya ang kutsilyo. Itinutok ito na parang isang krus. Huminga siya ng malalim. Tinawag ang lahat ng kanyang lakas. At isinigaw ang isang pangalan na pinaniniwalaan niyang siyang sagot sa lahat. Isang nakakabinging katahimikan ang pumuno sa lugar. Huminto ang pag-ugong. Huminto ang lahat. Pagkatapos, isang mahinang tawa. Isang tawa na kalmado, magalang at puno ng panunuya. Ang tawa ng isang mananalo. Tumingin sa kanya si Mang Rico, isang mapaglarong ngiti ang nasa kanyang mga labi. Mali, at sa isang iglap, isang presyon na hindi nakikita ang bumagsak sa kanila. Ang bilog na asin sa sahig ay nagsimulang manginig. Isang tunog ng pagkabiyak na parang tuyong lupa sa tag-init ang narinig ni Lito habang ang puting pader ng kanilang proteksyon ay nagsimulang magkaroon ng lamat. Lagitik. Ang tunog ng asin na pumuputok ay parang maliliit na pagsabog. Ang mga lamat sa bilog ay lumalaki, gumagapang na parang mga ahas na puti. Ang presyon ay halos hindi na kayang tiisin, na parang ang hangin mismo ay gustong durugin sila. Lito! Sigaw ni Selena. Sa isang mabilis na kilos, ibinato niya ang kanyang sariling kutsilyo. Hindi ito tumama kay Mang Celso, ngunit sapat na iyon para guluhin ang konsentrasyon ng mga nagdarasal. Ang ugong ay bahagyang humina. Desperado si Lito. Bakit mali? Tinitigan niyang muli ang mga bagay na nasa kanyang kamay at bulsa. Ang kutsilyo, ang lupa, ang baryang pilak, ang nakarolyong balat, ang balat, ang mga salita sa Latin, Mercator Animarum. Ang pangalan na isinigaw niya ay galing sa isang lumang libro tungkol sa demonyo na nabasa niya noon. Isang pangalan ng isang makapangyarihang nilalang. Isang pangalang kilala sa buong mundo. Pero mali. Bigla niyang naunawaan. Ang kontrata ay hindi pang mundo. Ito ay personal. Isang kasunduan sa pagitan niya at ng nilalang na nasa harapan niya.
Kaya't ang pangalan ay hindi maaaring isang pangkalahatang pangalan. Kailangan itong maging pangalan na naglalarawan sa trabaho niya, sa pagkatao niya. Ang kasunduan ay isang bentahan, isang kalakalan. Hindi niya tinatawag ang isang demonyo. Tinatawag niya ang isang ahente, isang mangangalakal, isang mercator. Tumingin siya kay Mang Rico. Sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang magalang na suki o ang nakangiting hari. Nakita niya ang isang bagay na napakatanda na, napakapagod na paulit-ulit lang na ginagawa ang kanyang trabaho sa loob ng libu-libong taon. Ang trabaho ng pagbili at pagbenta. Sa sandaling iyon, ang orasan sa pader ay tumunog. Isang mahina, kinakalawang na tunog. 3:17 ng madaling araw. Isang paa ni Mang Rico ang humakbang, tumawid sa nabibiyak na linya ng asin. Ang balat sa kanyang paa ay nagsimulang umusok, ngunit hindi siya huminto. Ang ngiti sa kanyang muka ay nawala na, napalitan ng isang anyo ng gutom at pag-aari. Tapos na ang laro, Lito. Isinara ni Lito ang kanyang mga mata. Wala nang pag-aalinlangan, wala nang takot. Tanging ang katiyakan na ito na ang huling baraha na ilalabas niya. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang natitirang lakas, lahat ng kanyang pagmamahal para kay Ana, lahat ng kanyang pagsisisi sa isang huling desperadong sigaw. Hindi niya isinigaw ang isang pangalan ng demonyo. Isinigaw niya ang isang titulo, ang isang trabaho. Hindi ikaw si Rico. Ang tunay mong pangalan ay Mercator. Isang nakakabinging katahimikan ang sumunod sa sigaw ni Lito. Pagkatapos, isang tunog na hindi galing sa lalamunan ng tao. Isang matinis, naghihingalong sigaw ang kumawala mula sa bibig ni Mang Rico. Ang tunog ay tila nang gagaling sa kailaliman ng lupa. Isang tunog ng salaming nababasag at metal na pinuputol ng sabay-sabay. Napuno ang buong katayan ng sigaw na iyon na nagpanginig sa mga kawit na bakal sa itaas. Ang anyo ni Mang Rico ay nagsimulang magbago. Ang magalang ng ngiti ay natunaw na parang kandila. Ang balat ay naging itim at umuusok. Ang kanyang katawan ay tila hinahatak at binabaluktot ng isang hindi nakikitang puwersa. Naging isang anino siya. Isang aninong may nag-aalab na mga mata. Isang itim na usok ang bumulwak mula sa kanya. May amoy ng nasusunog na asukal at asupre. Ang usok na iyon ay hindi kumalat. Sa halip, ito ay gumalaw na parang isang ahas. Pumulupot sa hangin at mabilis na bumalik. Papasok sa itim na notebook na hawak pa rin ni Lito. Isang nag-aapoy na init ang biglang naramdaman ni Lito sa kanyang kamay. Ang notebook. Nagliliyab ito. Binitiwan niya ito at napaatras. Sa sahig, ang lumang notebook ay nasusunog sa isang apoy na hindi kulay kahel, kundi kulay itim. Walang usok, tanging isang malinis at itim na apoy na nilalamon ang bawat pahina, ang bawat salita, ang bawat kasunduan. Sa pagkawala ng anyo ni Mang Rico, ang ugong ng dasal ay biglang natigil. Si Mang Celso at ang iba pang mga tauhan ay sabay-sabay na napaluhod. Pagkatapos ay bumagsak sa sahig na semento na parang mga manikang pinutulan ng tali. Sila ay walang malay, ngunit humihinga. Tila ginising mula sa isang napakahabang pagkakatulog. Si Selena na may sugat sa braso mula sa pagtatanggol kanina ay nakatayo pa rin, nakasandal sa isang pader, hingal na hingal. Nang maubos na ng itim na apoy ang notebook, wala itong iniwan kundi isang tumpok ng pinong-pinong abo sa sahig. Tapos na. Tahimik.
Ang tanging maririnig na lang ay ang paghinga ng mga taong nasa loob ng katayan. Ang utang ay bayad na. Hindi pinansin ni Lito ang abo, o si Selena, o si Mang Celso. Isang tao lang ang nasa isip niya. Ana. Tumakbo siya papalabas ng nasirang bilog at lumuhod sa tabi ng kanyang anak. Maingat niyang hinawakan ang pisngi nito. Mainit, buhay. Dahan-dahan, iminulat ni Ana ang kanyang mga mata. Hindi ito mukhang takot o naguguluhan. Tumingin lang ito sa paligid. Pagkatapos ay sa mukha ng kanyang ama. Papa, bulong niya. Ang boses ay inaantok pa. Tapos na ba yung masamang panaginip? Hindi na napigilan ni Lito ang kanyang mga luha. Ang lahat ng takot, galit at pag-asa ng mga nagdaang araw ay bumuhos mula sa kanyang mga mata. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak, isinubsob ang kanyang mukha sa buhok nito. Nilalanghap ang pamilyar na amoy ng kanyang munting prinsesa. "Oy anak," humihikbi niyang sabi. Tapos na ang lahat." Isang anino ang tumabon sa kanila. Napatingala si Lito, si Selena. Nakatayo ito, hawak ang braso na may sugat. Tumingin siya kay Lito, pagkatapos ay kay Ana. Isang maliit, halos hindi mapansing ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Bayad na ako sa utang ko," sabi niya. Ang boses ay mahina ngunit malinaw. Pagkatapos ay tumalikod siya. Nagsimulang maglakad papalabas ng katayan, papalayo sa gulo, pabalik sa dilim kung saan siya nanggaling. "Sandali," sigaw ni Lito. "Saan ka pupunta?" Huminto si Selena sa may pintuan, hindi lumilingon. "Ikaw," sabi niya. Ang huling mga salita niya ay isang babala. "Siguraduhin mong hindi ka na muling mangungutang." At tuluyan na siyang nawala sa dilim ng papalapit na umaga.